May bago ng pinuno ang PNP Special Action Force pero ang mismong PNP pinamumunuan pa rin ng isang Officer in Charge o OIC. Katulad din ng iba pang ahensya, ang posibleng dahilan sa report ng saksing si Teresa Andrada. Kasunod ng operasyon sa Mama Sapano, Maguindanao na ikinasawi ng 44 na komando ng SAF, mabilis na sinibak ang hepe nilang si Director Getulio Napeñas. Pero mula noon, OIC lang muna ang itinalagang mamuno sa SAF sa katauhan ni Chief Superintendent Noli Talino hanggang kanina. Nang italagang direktor ng SAF si Chief Superintendent Moro Virgilio Lazo, dating miyembro ng SAF na naging hepe ng PNP Firearms and Explosives. Ilang dokumento na lang ang aayusin kaya sa ngayon, acting chief muna ang bansag sa kanya. I am so elated to be back home. Excited to work again with you. Let us continue to affirm our commitment to be vanguards of peace. May the force be with us all. Lunes daw nang tanungin ng Pangulo kung nais nang mag-volunteer sa posisyon. We have to rebuild SAF. Rebuild in everything, in every aspect. As far as equipment is concerned, manpower, yung rebuilding is competencies, di ba? Kumbaga, mas loose. Unlike noon na talagang everybody, most of them, they had so many questions. Hindi na itinuloy ang pagtatalumpati ng Pangulo na nasa orihinal na programa. Na-delay ang seremonya dahil pribadong nakipagdialogo ang Pangulo sa mga SAF Commando at Battalion Commander sa loob ng 3 oras, imbes na mahigit kalahati lang gaya ng plano. Continuing talks ito on issues and various concerns to upgrade, most especially yung Special Action Force, yung mga paglilinaw sa mga tao on the concerns dun sa operational tactics na nangyari. It was a conversation type. Very positive. Pero kung ang liderato ng SAF plansyado na, nananatiling OIC pa rin ang namumuno sa mismong PNP sa katauhan ni Deputy Director General Leonardo Espina. Yan ay kahit Disyembre pa suspendido at nitong Pebrero naman nag-resign si dating PNP Chief Alan Purisima. Bukod kay Espina, kinausap din daw nitong Lunes ng Pangulo si Deputy Director General Marcelo Garbo. Hindi malinaw kung para sa pagiging PNP Chief ang pagpulong sa parehong 3-star generals. Director General Purisima resigned as Chief PNP but not from the PNP proper. So yung designation ay nasa kanya pa. Naaral ng Pangulo yung legalities ng ano ba ang may appoint niya dahil nga ayon sa batas, there can only be 1 4-star sa PNP. Bukod sa PNP, wala pa rin kalihim ang Health Department na pinamumunuan naman ni Acting Secretary Janet Garin. Mga acting chairman din ang nakaupo sa Commission on Elections, Commission on Audit at Civil Service Commission. Sa Mayo naman, mababakante rin ang posisyon ng chairman ng Commission on Human Rights. Ayon kay Senate President Franklin Drilon, inaasahan niyang hindi mag-a-appoint ng mga chairman sa mga nabanggit na ahensya ang Pangulo hanggang mag-adjourn ang Senado at Kamara sa March 21. Yan ay para hindi na dumaan sa Commission on Appointments ang itinalaga. Upon adjournment of Congress, an ad interim appointment is issued and the appointee can immediately sit. The Commission on Appointments is isang mechanism to balance the appointing authority of the President. It's part of the check and balance. Kabilang sa mga inabot ng ilang ad interim appointment bago tuluyang nakalusot sa Commission on Appointments sina Justice Secretary Laila De Lima at Social Welfare Secretary Dinky Soliman. Una nang sinabi ng Malacanang na naghahanap na ito ng mga pupuno sa mga bakanting posisyon. Ako si Teresa Andrada, ang inyong saksi.